Umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino saan man po kayong panig ng mundo. At syempre yung ating palaki ng palaki, palawak ng palawak, dumarami ang ating Team Replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na ng Thursday, July 2. July 2 na po ngayon, 2026. Tapos na po tayo sa kalahati ng taon. At ganun pa rin ang kalagayan ng ating bansa naghihirap dahil sa kurakot at korupsyon ng iilang mga pamilya na nagpapakasasa sa pera nating mga taong bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating live podcast ngayong araw. Kagaya po ng dati, ang ating pong layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso at ating pag-usapan ang mga mahahalagang usaping panlipunan na kung saan dapat tayong lahat ay kasali. At dahil tayong lahat ay kasali, dapat meron tayo sa pamamagitan ng pagbuo ng inyong sarili at malaya at independenteng kuro-kuro opinyon at paninindigan. Hindi kinakailangan katumbas o kaparehas o katulad ng aking opinyon, kuro-kuro at paninindigan. Ang importante, ng sarili ninyong opinyon, kuro-kuro at paninindigan upang sa ganon hindi tayo basta-basta nabubudol nung mga naghahari-harian sa kapangyarihan. Magandang umaga kay at Francis Gulane. Sabi niya, good day Attorney Vic, watching while waiting for you po here from Davao City. Mabuhay ang mga Davaoenyo. Kailan po kaya ang barko ni Manong Chavit nang makasakay na po papuntang Liwasan? Meron bang barko si Manong Chavit? Magpapadala ba si Chavit ng barko dyan sa Davao? Nais ko lang munang batiin bago tayo magpatuloy. Ang ating pong pamagat ngayong araw, blunder, hindi plunder. Blunder, tama po yung narinig nyo, blunder, hindi plunder. Sabi nga nung mga kaibigan nating Ilocano, blunder, hindi plunder. Yan, blunder, hindi plunder. Ito po yung mainit na isinasaksak sa baga nating mga Pilipino itong kaso ng plunder. Wala namang plunder. Tatalakayin natin yan. Subalit, habulin ko lang yung mga nagpapa-shoutout. Unang-una, galing po ito sa ating napakasugid na supporter si Alma Mamosto. Ang kanyang naipangako sa kanyang pinsan ay babatiin natin ng isang maligayang kaarawan. Joy Ordonez Vinuya, ang ating kaibigan at lumilingon sa tawag na Joy Ordonez Vinuya of Dublin, Ireland. Maligayang kaarawan sa iyo. Ito'y special request ng iyong pinsan at ang ating kaibigan at masugid na taga-subaybay si Alma Mamosto. Ganon din yung mga nagpahabol po from Glen Cove, New York, si at Emma Serafin. From Doha, Qatar, si at Evelyn at si at Joel Perez from Oregon. Nanonood din po sila at hinabol ko lamang yung kanilang pahabol na i-shout out daw po natin sila. Siyempre ganun din si at can fly like thunder watching from Hong Kong. Ito po yung mga hindi natin nabati nung huli nating pagla-live. Siyempre yung ating mga kasama ngayong umaga, si Marilu Olalia, maraming salamat sa iyo. From Japan, maraming salamat. Si Galaxy at Galaxy, maraming salamat. Always present. Maraming salamat. Ganon din si Jennifer Frondozo, magandang umaga sa iyo. Si Jean Carino, maraming salamat. Si at Ayen, good morning Attorney Vic, welcome back to me. Thank you. Good morning din sa iyo. Si at Juliana Sumang from California, maraming salamat. May paalala rin si at Galaxy, ang aking pumunting lambing sa inyo. Sana po ay patuloy kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po niyan. Yung nasa YouTube, sana ay mag-share po kayo at mag-subscribe. Yung nasa Facebook, patuloy po sana kayo mag-engage, mag-react, mag-comment, mag-share at mag-follow. Maraming salamat. At si at Weng Quim, watching from Hong Kong. Mabuhay ka at Weng Quim from Hong Kong. Meron din tayong kasama from Korea. Maraming salamat. Meron din siyempre from Singapore. So maganda po yung ating
podcast yung ating pahina dahil hindi lamang po ito nationwide kundi worldwide. We have gone global at higit pong maraming Pilipino ang nakakaugnay na po sa nangyayari sa ating bansa dahil sa mga social media page katulad po ng inyong pahina dito sa Tinig Maisog. Sama din natin si Nilam from Cebu. Lagi rin pa present yan. Andin dito si Priscilla at si Clara Dison. Sabi po ni Clara Dison, attorney, wala po kayo sa rally. Wala po ako ngayon sa Pilipinas. Ako po ay nasa labas ng bansa at nagtatrabaho pero pauwi na ho sa lalong madaling panahon kung papalarin ay bukas ng hapon, nariyan na, kundi po ay sa Sabado. Ano ho? Kay Maria Tenco Apolinario, maraming salamat. Kay Victoria Ikeda, God bless you too, Victoria Ikeda. Ganon din kay Michelle Gayumali Garke. Si Raquel watching from Hong Kong. Maraming salamat. Live po tayo, live. At si Eliza Pascual watching from Florida, USA. So ito ho, yung ating paksa ngayong araw, ang ating pamagat, blunder, hindi plunder. Para po doon sa mga nakasubaybay sa nagaganap na rally at yung mga lumalahok sa payapang pagkilos nung June 30 at kahapon sa EDSA, ngayon ho ay lumipat ang venue sa Liwasang Bonifacio. Alam ninyo yung fundamental requisites para ikay makasuhan ng plunder. Bakit blunder, hindi plunder? Blunder sa Tagalog pa, sablay. Sapagkat wala pong plunder na nagawa si Senador Dante Marcoleta. Ano ho ba muna ang plunder? Para ating pag-usapan, dagdag kaalaman po sa inyo. Sapagkat ang nais nga natin ay may angat ang antas ng pampublikong diskurso, bigyan ko rin kayo ng armas, ng bala, para po pag kayo nakipagtalastasan, kung kanino man, alam ninyo yung kadahilanan bakit kayo may ganyang paninindigan, bakit kayo sumasama sa mapayapang kilos protesta na naaayon sa ating saligang batas, at alam ninyo yung issue, ano ba yung plunder? Ang plunder po ay produkto ng Republic Act 7080. Republic Act 7080. At akmang-akma yung usaping plunder dahil ang plunder po ay na-introduce sa ating criminal law noong July 12, 1991. July 12, 1991, nung ito po ay naging isang ganap na batas. Bakit akmang-akma? Ngayon po ay July 2 at magse-celebrate na po ng anibersaryo. Kung sineselebrate man ang anibersaryo ng pagkakapasa o pagkakapirma ng isang batas kagaya ng RA 7080 o yung Plunder Law. Plunder Law was enacted and made into law July 12 of 1991. Ngayon ho ay July 2, 2026, 35 years have passed at naririto pa rin itong Plunder Law. Ano ang Plunder Law? Ano ang nakasaad sa RA 7080? Paano ka maaaring makasuhan? Higit pa, paano ka maaaring makonvict o makulong hindi lamang during the trial phase kung hindi para ikay mahatulan ng kasong plunder. Marami po yung mga elementong, marami po yung mga nakasaad pag binasa nyo yung RA 7080. Pero sa kapakanan po ng mga hindi naman abogado, hindi naman po nakapagtapos ng abogasya at hindi po nag-aabogasya, yung mga ordinaryong tao, pasimplihin po natin para dagdag kaalaman sa inyo. Ang plunder law po, RA 7080, kinakailangan, ito lang pong tatlong bagay ang tatandaan ninyo. Ang dapat dito, yung uusigin, yung inaakusahan o yung akusado, dapat ay public official. Unang-una, public official or public officer. Tanong, paano kung pribadong tao? Maaari ka bang maharap sa kasong plunder? Maaari ka bang kasuhan ng kasong plunder? Kagaya nung mainit na pinag-uusapan na kinasuhan ang aking kaibigan, si Congressman Mike Defensor, dating kongresista, at dalawa pang sibilyan na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka ayaw nilang magpabanggit. Maaari ba silang makasuhan ng plunder? Maaari.
Maaari. Kung mapapakitang malinaw na merong sabwatan, merong malinaw na ugnayan na sila ay nagsabwatan. Kailangan yan sa unang-una private, public official or public officer ang maaaring kasuhan ng kasong plunder. Maaari bang kasuhan ang pribado? Maaari. Subalit kinakailangan may pakitang malinaw na merong sabwatan o malinaw na ugnayan itong public official or public officer at itong pribadong mamamayan. Pangalawa, may papakita na nagkamal. Ito importante ito. Nagkamal ng illegal na yaman yung public official or public officer sa pakikipagtulungan o pakikipagsabwatan nung pribadong mamamayan. Maaari pong walang pribadong mamamayan Lagyan po natin ng konteksto yung ating diskurso ngayon. Bakit blunder at hindi plunder? Blunder sa Tagalog, sablay. Yung plunder, alam naman ninyo, pandarambong. Napaka-ordinaryo sa panahon ng Marcos Jr. administration. Kanya nga nagrarally ang sambayan ng Pilipino. So una, ang offender must be a public official or public officer. Maaari ding pribado basta't mapapakita na meron silang sabwatan o ugnayan. Pangalawa, mayroong pagkakamal ng illegal na yaman o nakapag-ipon ka ng illegal na yaman sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng potong, kickbacks, commission, misappropriation of public funds, malversation of public funds, at saka illegal asset distribution. Hindi po pwedeng isa lang kunyari kumita ka lang, nakapagkamal ka ng illegal na yaman sa pamamagitan ng kickbacks. Kinakailangan po kasi yan, kombinasyon o series of illegal overt acts. Yan ang nasa batas. Pag wala yung kombinasyon ng kickbacks na galing sa malversation of public funds o nagkaroon ka ng kickback galing sa misappropriation of public funds o kaya nagkaroon ka ng komisyon dahil sa illegal asset distribution, katulong ang isang pribadong mamamayan o isa ring kapwa mo gobyerno, maaaring pumasok sa kasong plunder yan. Dalawa na po yan, dalawa na yung ating elemento o requisitos para sumampa yung kaso o yung aligasyon sa plunder. Pangatlo, alam na alam ninyo ito, kinakailangan hindi bababa sa 50 milyong piso yung iyong ninakaw o yung kinamal na yaman. Hindi bababa, not less than 50 million pesos yung illegal wealth amassed. Gamit yung series of acts or combination, kagaya ng kickbacks, galing sa malversation of public funds, kagaya ng komisyon sa pamamagitan ng illegal asset distribution ng pamahalaan, o komisyon, o suhol, o kickback, o extortion sa pamamagitan ng misappropriation of public funds. So tatlo po yung mahalagang elemento. Para po pag kayo nakipagtalo kahit kanino, matalino po ang inyong magiging talastasan. Yan po yung layunin ng ating hakbang ng maisog, yung transparency, advocacy, peace, and security. Hindi naman tayo pwedeng mag-advocate when we do not know or bangkarote yung ating kaalaman pagdating sa advocacy ang ating isinusulong. Kanya dito po sa ating pahina, sinisikap natin na madagdagan ang inyong kaalaman at mamulat ng higit ang inyong kaalaman. Sabi ni Atros or Artrus, uy, sa PM yan, pasok na pasok sa plunder case. Kaya pala sinampahan agad ng kampo ni Lucaret sa Malacanang ang mahinang impeachment case. Tama ito. Sabi naman ni At Galaxy, yan ang komento ni At Galaxy. Maraming salamat si Manny De Jose, tama ba? Si At Funny TV, maraming salamat si At Funny TV sa iyong matalinong pagtalakay ng ating blunder, hindi plunder. So, balik po natin para gusto. Meron bang nagawang plunder si Senador Dante Marcoleta? Kasabwat ba niya si Mike Defensor? Sila ba'y nakagawa
ng isang kasong plunder. Ulitin ko ha, ang mga basic fundamental elements para masampahan ka ng kasong plunder. Plunder ha, hindi blunder, hindi sablay. Una, kinakailangan yung taong inaakusahan mo ay public official or public officer. Pasok doon si Senador Dante Marcoleta. Maaari ding pribado. Pasok doon si Mike Defensor. Subalit may problema. Kinakailangan maipakita mo na meron silang sabwatan. Yan, wala yan. Bungi na agad. Sabwatan na ano? Walang sabwatan na ipakita eh. Aligasyon lang. Na merong sabwatan si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi na ipakita yan. So yung unang elemento, bagsak. Pabagsakin pa natin. Meron silang sabwatan na magkamal ng illegal na yaman. May lalong wala. Pagkamal ba ng illegal na yaman ang campaign donation? So makikita natin, unang elemento pa lang, bagsak na. Kanya nga, blunder ito eh, hindi plunder. Sablay ito, hindi ito plunder. Tungo tayo sa pangalawang elemento. No? Yung pangalawang elemento, kinakailangan, nagkamal ng yaman si Senador Dante Marcoleta na inaakusahan. No? Sa pamamagitan ng kombinasyon o series of acts na kagaya ng kickbacks, ng dahil sa malversation of public funds, commission dahil sa illegal asset distribution ng mga pag-aari ng pamahalaan, o kaya commission o kickback o extortion or kotong sa pamamagitan ng misappropriation of public funds at sa tulong ng pribadong mamamayan kagaya ng inaakusang si Mike Defensor. Pangalawang elemento, wala pa rin. Bagsak na naman. Bagsak pa rin at bagsak na bagsak. Pangatlo, importante, nakapagkamal ng illegal na yaman sa halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Meron bang nakamal umano na mahigit o hindi bababa sa 50 million pesos? Wala. So yung pangatlong elemento, wala pa rin, zero, bankrupt sa anuman sa mga elemento ng plunder. Bakit? Yung sinasabing 75 million pesos, yun ay isang donasyon. Donasyon para sa pagsasagawa ng isang matagumpay na kampanya para senador. Wala itong plunder. Blunder po ito, blunder. Tanong, kung merong pagkamal ng illegal na yaman, yung ill-gotten wealth, hindi pa ang ill-gotten wealth, ang katumbas niyan o agad-agad na ginagawa dyan ay hidden wealth. Bakit? Ill-gotten nga eh, kinamal mo nga eh, nagnakaw ka nga eh. Hindi mo pwedeng ipabongga yan, hindi mo pwedeng ipabida yan, hindi mo pwedeng ipagyabang yan. Kaya yung mga merong ill-gotten wealth, lagi yan, tatago nila yan sa kung saan. Sa kamag-anak, sa korporasyon, sa lupa, sa pagsusugal, sa lahat. Yan ay naiuwi at nagiging hidden wealth. Tanong, meron bang hidden wealth dito sa inaakusa kay Senador Dante Marcoleta? Sablay na naman, blunder na naman ang ombudsman. Bakit? Saan ka nakakita ng taong inaakusahan na nagkamal ng illegal na yaman at ito'y itinatago? Kaya nila natunton itong sinasabing 75 million pesos na basihan or their basis or anchor of the plunder case being to be filed against Senator Dante Marcoleta and other private official, like former Congressman Mike Defensor and two others. Ito lamang ang kanilang angkor. Kaya nila ito na-discovery dahil ito ay nailathala. Hindi ito tago. Hindi ito bahagi ng hidden wealth. Walang effort na pagtakpan ito. Bakit kanyo? I-final nga sa Commission on Election. Diniklara nga sa pamamagitan ng Statement of Contribution and Expenditures. Yung campaign contribution, yung Statement of Campaign Contribution and Expenditures. Hindi lamang ito ordinaryong diniklara. Ito ay sworn affidavit. Sinumpaan pa ito ni Senador Dante Marcoleta.
So wala ditong ill-gotten at wala rin ditong hidden wealth. Kaya malinaw dito, walang plunder. Hitik, siksik, liglig ang ginagawang persecution ng administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi sa plunder po, hindi blunder, sablay, bulilyaso. Yan ay malinaw na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi po ito plunder. Saan ka naman nakakita kung ang elemento ay ill-gotten wealth? Saan ka naman nakakita ng napakahinang nilalang na idedeklara mo yung ill-gotten wealth mo, dapat sana'y hidden wealth, sa isang statement of contribution and expenditure mismo sa Commission on Election? Sinumpaan mo pa yung deklarasyon mo. Ito'y malinaw na paggagaslight o ginagawa tayong mangmang. Kanya tumutok kayo dito sa ating pahina at wag na ho kayong magre-rely dyan sa mga mainstream media. Budol din po iyan. Ano ho? Sabi ni Romel Rodrigo, wala talaga. O, sabi naman ni JC or Jace Creencia, o yan, maganda rin yan. Bakit kay Cheese may nag-donate din? Sumama lang sa majority, absuelto na. Dito natin nakikita how this administration, this evil Marcos Jr. administration have weaponized the law. And that is why this is the very same reason gulat na gulat si Bongbong Marcos paggising daw niya nung katapusan ng Hunyo, nung June 30, napakaraming tao sa EDSA nagpoprotesta. Nagulat daw siya, hindi daw niya alam ang kadahilanan. Paliliwanag natin kung bakit naglalabasan sa lansangan ang mamamayang Pilipino. So malinaw po yan ha. Yung plunder is Republic Act 7080. Naging batas ito July 12, 1991, magte-35 years na pong batas yan, few days from today. At ito bukod dito kay Cheese, merong mga civic organization, may mga ordinaryong mamamayan na malapot ang pagmamahal sa bayan. Nagsampa nga sila ng plunder at malversation of public funds. Laban kanino? Kay dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at yung dating Pangulo ng PhilHealth, yung Ledesma. Sinampahan ng plunder. Malinaw ito. Ito hindi 50 million, small time yan. Ito 6 pesos. Natatandaan nyo, gumagsagawa ng cash sweep ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Renade nila yung iba't ibang pondo ng iba't ibang ahensya. Kinuha nila. Dagit dyan. Yung 60 billion natin, lahat ng miyembro ng PhilHealth, lahat naman tayo dyan ay miyembro Dalawa lang naman yan. Yung active contributor at yung passive contributor. Yung active contributor, tayong mga manggagawa na kinakaltas sa ating sahod, yung ating forced contribution para sa PhilHealth. Yung mga passive contributor, passive members, yan naman po yung mga subsidized ng pamahalaan, in short, tayong lahat ng Pilipino. No, malinaw ho yan. Si Recto at itong si Ledesma, kinasuhan ng plunder sa ombudsman. Noong nakaraang taon, Disyembre, malinaw yan. Malinaw na kinuha nila yung 60 billion at pinag-utos ng Korte Suprema, isoli nila yung 60 billion. So malinaw, illegal yung pagkukuha. Anong ginawa ng ombudsman? Public money po ito, public funds po ito dinismiss ang kaso. Wala raw plunder. Wala ring malversation of public funds. Walang kaso. Kung si Recto at si Ledesma, dating Pangulo ng PhilHealth, ay dinismiss ang ombudsman ng kaso sa isang napakalinaw na pandarambong ng 60 billion pesos. Paano naman makakasuhan ang isang Dante Marcoleta ng plunder? Campaign contribution yun. Walang elemento doon na yun ay pera na galing sa buwis na binabayad nating mga Pilipino. Wala. Yun ay pera ng pribadong tao. Si Mike Defensor at yung dalawang sibilyan o ordinaryong mamamayan. Nag-donate sila, campaign contribution, para makapagsagawa ng isang matagumpay na senatorial campaign si Dante Marcoleta at nagtagumpay naman siya.
Wala hong plunder doon, mga kababayan. Malinaw po iyan. Ano ho? Maraming salamat sa mahigit 1,000 dito sa ating Magic Eye, ang akin pong munting lambing para higit marami ang makaalam ng ating paksa ngayong araw. Patuloy po kayong mag-engage, mag-react, mag-comment, paki-share po ninyo. Napakahalaga ipag-share. At yung nasa YouTube, sana po yung mag-subscribe kayo. At yung nasa Facebook, ganun din o, patuloy kayong mag-comment, mag-react, makipag-engage, makipagtalakayan ng live. At mag-share po kayo sa Facebook at sana ay mag-follow kayo. No? So kung si Recto at itong si Ledesma ay dinismiss ng kaso ng ombudsman ang malinaw na plunder, kung hindi man malversation of public funds, ahalagay 60 billion pesos, non-bailable, malinaw yan. Paano namang makakasuhan ang isang kandidato na tumanggap lamang ng campaign contribution? Walang ill-gotten doon. Fact of the matter, dineklara pa sa kanyang campaign's statement of contribution and expenditures. Hindi lang niya basta dineklara at sinumite sa COMELEC, sinumpaan pa. Nasaan ang plunder dyan? Malinaw yan, bend the law na naman. Kung yung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang isinilarawan ni dating Senador Joker Arroyo, ang pamahalaan at ang gobyerno na pinapatakbo ni dating Pangulong Noynoy Aquino as isang student council body. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay aking isasalarawan bilang mga spoiled brats, mga spoiled ito, mga bully ito. Nagagawin nila lahat kahit ano masunod lamang ang kanilang kapritsyo, ang kanilang luho, ang kanilang gusto. So kung kay Noynoy Aquino, nakakita tayo, naging saksi tayo ng pamamalakad ng pamahalaan na kahalintulad ng isang student council, ito ay ayon kay dating Senador Joker Arroyo, itong kasalukuyang administrasyon, mga bully ito, mga spoiled brats ang nagpapatakbo ng ating pamahalaan ngayon. Ito namang ating mga magigiting na law enforcers, sunod-sunod lang. Mas magagaling kayo di hamak sa mga yan, alam ba ninyo yan? Nagpapagaslight lang kayo. Alam naman ninyo kung sinong nagnanakaw ng pera ng ating mga mamamayang Pilipino, nakuha pa ninyong bantayan, asus naman. Yung mga pulis na nagbibigay seguridad, escort, security, yung mga military at iba pang law enforcement, kayo nga most of the time, most of the day, in 24 hours, halos wala kayo sa bahay ninyo. Hindi nyo nga mabantayan ng personal yung inyong pamilya, yung inyong mga anak. Mahal nyo na sa buhay ito ha. Pamilya nyo ito, asawa ninyo, anak ninyo. Hindi nyo nga mabantayan Kayo, nagpapagamit, binabantayan ninyo yung mga tunay na mandarambong, pinoprotektahan ninyo yung mga nagnanakaw at patuloy na nagpapahirap sa ating mamamayang Pilipino. You are better than that. Yung ating mga kabahagi ng kapulisan at ng ating sandatahang lakas. Mag-isip kayo. O mag-isip kayo. Huwag kayong magpapagamit sa mga yan. Si Leandro Caday, maraming salamat. Si Mercy Labwak Badal, maraming salamat. Sabi ni at JC Avendano, maraming salamat JC. Pag-uwi ko, tayo ay sasama riyan. Tayo ay patuloy sa ating isinagawang war on corruption. Tatandaan nyo yan. Isa tayo sa nanguna dyan sa war on corruption. In fact, kung tayo hindi pinakailaman, bendalo rin ito si COMELEC Chairman Technical Glitch. Kung hindi nila pinakailaman, ang resulta ng midterm election na isulong sana natin sa Senado, yung pag-amyenda dito sa plunder law. Tatandaan ninyo, ating isinulong ito na ating maaamyendahan ang plunder law, ibababa natin threshold. Masyadong malaki yung 50 million. Ninanakawan ka na, nakikita mo na hindi ka makakapagsampa ng kaso. Bakit? Wala pang 50 million Aking panukala noon, kahit 10,000, kahit nga piso ninakaw mo, ang pagnanakaw ay pagnanakaw, dapat kang parusahan. At in fact, ang aking panukala noon, ibalik ang death penalty exclusively diyan sa kasong plunder
para magtanda at hindi na umulit yung mga tunay na nagdarambong sa ating bansa. No? Maraming salamat at JC Avendaño sa iyong tiwala. Sabi ni Ram Turp Plus, Ben Dalo. Maraming salamat si Henry Damaso watching from Kuwait. No? So dito makikita natin, nung sabi ni Bongbong Marcos, siya raw ay nagulat at paggising niya ng isang araw, ay ang dami-daming tao sa EDSA, naglipa na at nagpoprotesta, hindi raw niya alam ang dahilan. Banggitin natin, anong dahilan? No, anong dahilan? Subalit bago yan, maraming harassment na nagagawa. Nananawagan ako sa ating mga kapulisan, pati na sa lahat ng miyembro ng law enforcement. Huwag ninyong ihaharas yung sambayan ng Pilipino na nais sumali sa anumang payapang pagtitipon. Yung pagtitipon na naayon po sa ating saligang batas. Malinaw po iyan. Yan ay nakaukit, nakasulat, may garantiya sa ating saligang batas. Article 3, Section 4. Ano yung ginagarantiyahan ng Article 3, Section 4 ng ating saligang batas? Yung ating right of free speech. Karapatan nating magpahayag. Yung ating kalayaan na yung ating of expression. At siyempre, yung ating karapatan na sumali sa kahit na anong payapang pagtitipon na naaayon sa ating saligang batas upang iparating ang ating hinaing, reklamo, sama ng loob sa pamahalaan. Hindi dapat hinaharang ang mga nais magtungo ngayon sa Diwasang Bonifacio na. Yung mga nagbabantay sa toll gates natin, sa SLEX, sa NLEX, sa StarToll, kung saan man toll at saan man lansangan, pulis yung mga yan. Huwag kayong magpumapil dyan. Yan ay paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Bukod sa sinasabi ko, yung Article 3, Section 4, let me read to you yung Article 3, Section 6. Mahalaga ito. Maraming salamat maraming salamat sa inyong tulong. Ano yung Article 3, Section 6 ng ating saligang batas? Yung mga kapulisan natin, do not impair the right of the Filipino people, the right of Filipino citizens to travel. Meron tayong lahat ng right to travel, pati police meron. Except pag naka-duty kayo o nasa serbisyo kayo, hingi kayo ng pahintulot. Pero yung ordinaryong mamamayan na nagmumula halimbawa ng Batangas, nagmumula ng Cavite, magmumula ng Davao, magmumula ng Pampanga, magmumula ng Bulacan, magmumula ng Tarlac, wala kayong karapatang pigilan silang biumahe. Bakit? Malinaw yan sa Article 3, Section 6. The right to travel shall, yan ang sinabi, shall not be impaired. Shall not be impaired. Except, of course, it admits of exception. 3 bagay para yung mga nais sumali sa rally, hindi kayo magpaharas sa mga yan. Kayo naman mga pulis, huwag kayong paggamit. Ninanakawan na nga tayo eh. Kala nyo naman mga astang oligarko na kayo. Bakit nagnanakaw din ba kayo? Pumaparang ng mga gusto mag-rally. Yung mga anak nga ninyo hindi nyo nakikita Hindi nyo nga mabigay yung mga gusto Pero nagtatrabaho kayo ng marangal. Susundin nyo yung mga nagmandarambong. So tandaan lang ninyo, pwede kayo sumuway dyan. Article 3, Section 6. The right to travel shall not be impaired, except or unless, 3 bagay. Pagka in the interest of national security. National security. Pangalawa, public safety. Pangatlo, public health. Malinaw yan silipin ninyo. Article 3, Section 6. The right to travel shall not be impaired except in the interest of national security, ang ating public safety at ang public health. Tanong, meron ba tayong issue sa national security? Wala. Meron ba tayong issue sa public safety? Wala. Meron ba tayong issue sa public health? Wala. Wala. Patunay. Tingnan ninyo yung portal ng GMA7. Sinabi doon sa GMA7, binalita nila, yung naging payag ni Bongbong Marcos, yung kinikinalang commander-in-chief nitong mga AFP at PNP,
Nagpayag mismo si Bongbong Marcos. Wala siyang nakikitang peligro sa isinasagawang rally na pinamumunuan ng ating mga kaibigan at kapatid sa Iglesia ni Cristo. Siya mismo nagsabi, wala raw peligro. Wala siyang nakikitang peligro, kaya malakas ang kanyang loob na bumiyahe pa. Bumiyahe pa sa Canada eh. Bumiyahe pa sa Canada. Dahil wala siya na mayroong threat sa national security, na mayroong threat sa public safety, at mayroong threat sa public health. Wala. Therefore, illegal yung ginagawa ng mga kapulisan. Mismong Commander-in-Chief na ninyo ang nagbulalas. At kahit anong salitang lumabas sa bibig ng Commander-in-Chief, polisiya yan. At malinaw sa kanyang pahayag, walang dahilan upang pigilan ng ating mga kapulisan or any law enforcement agency ang karapatan ng kahit na sino mang Pilipino na bumahe. Yung right to travel under Article 3, Section 6 of the Constitution, malinaw yan. Ulitin ko the right to travel shall not be impaired. Hindi mo pwedeng pigilan, hindi mo pwedeng tutulan, hindi mo pwedeng panghimasukan unless na lamang kung ito ay mayroong banta sa national security, wala naman. Sa sa public health, wala. At sa public safety, wala. Pruweba, yung pahayag ni Bongbong Marcos na ibinalita ng GMA7. So malinaw yan. Huwag tayong magpapabudol, huwag tayong magpapasikil. Sapagkat yung ginagawang yan, hindi na yan rule of law. You keep on harping, keep on reminding those who join the peaceful and constitutional protest na rule of law, rule of law, rule of law. Kayo nga hindi kayo sumusunod sa rule of law. Ang ginagawa niyo yung martial law. Bakit niyo pipigilan ang ating mga kababayan na bumahe? Bakit niyo pipigilan ng ating mga kababayan na dumalo sa isang payapang pagtitipon? 2 constitutional articles na at provisions ang ating binanggit. And let me just itahin natin. Unang-una, yung Article 3, Section 4, malinaw yan. Yung 3 karapatang merong garansya at sinisiguro ng ating saligang batas. Yung right of free speech, yung right to free speech, yung ating freedom of expression, and the right to peaceably assemble. Yung 3 karapatang yan ang ginagawa ng mga nagpoprotesta. Dugtong natin, yung ginagawang panggigipit, hindi ninyo pwedeng harangin yung mga nais sumali sa isang pagtitipong payapa. Again, yan ay may constitutional guarantee. Yung right to travel, meron din constitutional guarantee. Go visit Article 3, yung Bill of Rights. Article 3, Section 6, malinaw yan. Yung right to travel shall not be impaired unless merong banta sa national security, sa public safety, or sa public health. Wala. Prueba. Nagsalita mismo yung inyong kinikilalang Commander-in-Chief na walang banta sa isinasagawang rally kahapon at ng isang araw sa EDSA, ngayon sa Liwasang Bonifacio, na pinamumunuan ng ating mga kasama at kaibigan at kapatid sa Iglesia ni Cristo. So walang dahilan upang pigilan yung mga nais dumalo sa rally. No, malinaw yan. Kaya nasa lansangan ang mga Pilipino ngayon. Bakit? They are exercising the rights that is guaranteed, enshrined, and protected under our Constitution. That is the rule of law. Itong mga naghaharang at nagpapatupad ng paghaharang, huwag kayong pumapil na martial tayo. Huwag. Tayo ay nasa isang demokrasya. Huwag ninyong gagawin yan. Ngayon, nung June 30, madaling araw, nagulat daw si Bongbong Marcos. Bakit daw ang dami-daming tao sa lansangan? Ikinagulat niya. Bakit mo ikagugulat? Diba? Bakit mo ikagugulat? Pambihira naman. Ang dahilan kung bakit nagtutungo sa lansangan ang mamamayang Pilipino dahil binigo mo, Bongbong Marcos, ang mamamayang Pilipino. Lagyan din natin ng pruweba para hindi tayo basta lamang nagla-live podcast dito. Ang ating pruweba, base pa rin sa ating saligang batas. Article 7, Section 5. Ano yung Article 7, Section 5? Ito po yung panunumpa ng Pangulo
at pangalawang Pangulo bago sila gumanap ng kanilang alituntunin, obligasyon, responsibilidad sa sambayan ng Pilipino bilang Pangulo at pangalawang Pangulo. No? Malinaw yan. Ano yung nakasaad sa kanilang oath of office? Apat na bagay po aking hinimay para sa inyo. No? Unang-una, nakalagay doon, sila'y nangangako that they will preserve and defend the Constitution. Ito yung dahilan, hindi siya dapat nagugulat. Siya ang dahilan kung bakit nagtutungo sa lansangan at nagsasagawa ng payapang protesta ang mamamayang Pilipino ng palaki yung crowd na in attendance. Hindi kagaya nung whitewash march, nung mga banal-banalan, pero wala naman, may nagnakaw daw, wala namang kriminal. Hindi maisigaw na Marcos resign. Wala yun. Yung naganap nung linggo, yung whitewash march, wala yun. Ito yung tunay na pagtitipon. Na hopefully nagpapatuloy pa rin ngayon sa Liwasang Bonifacio. 4 na kadahilanan. Bakit naglalabasan sa lansangan ang mamamayang Pilipino? Unang-una, yung kanyang pangako na ayon sa saligang batas to preserve and defend the Constitution. Unang-una yan. Paano mo ipe-preserve at pagtatanggol ang Constitution kung ikaw mismo ang may akda o author ng most corrupt budget ever? Nung kanyang pinirmahan, yung most corrupt budget ever noong 2025 GAA. Malinaw doon. Bungi-bungi, ang daming blanco. Tambalan yan. Huwag natin kasi tambalos-los. Speaker noon, si Martin Romualdez. Sidekick niya, si Zaldico. Yan yung mga yan eh. Si dating Senadora Grace Poe at yung kasalukuyang senador ngayon na si Chis Escudero, yung ngayong kasalukuyang Senate President na inilaglag yung mga mararangal na empleyado ng Senado na hindi raw niya alam na may mga blanco basta't ibinabaraw nila yung dokumento doon yung Bicameral Conference Committee report, bahala na raw yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado na maglagay ng mga halaga doon sa mga blanco sa Bicam. Ito, pinirmahan niya eh. So doon pa lamang yung kanyang pangako to preserve and defend the Constitution, hindi na niya ginampanan. Yan ang isang dahilan kung bakit nasa lansangan ang mamamayang Pilipino. Pangalawa, nangangako siya that he will execute the laws. Execute the laws. Malinaw yan. Hindi prosecute the foes. Execute the laws. Ipatupad ang batas. Hindi pahirapan at tugisin ang mga lehitimong kritiko. Malinaw yan. So pangalawang dahilan, kinagugulat pa niya bakit nasa lansangan ang mamamayang Pilipino. Execute its laws. Hindi niya ginagampanan yan. Bakit? Hanggang ngayon, imagine mo si Manny Bonoan, hindi nakulong, linagay sa hospital arrest, may sakit daw. Bandang huli, i-discharge lang pala bilang akusado, state witness daw. Paano mong gagawin state witness? Yung isa, kung hindi man siya ang most guilty dito sa trilyong pisong nakawan na nagaganap sa ating bansa. Kung hindi man siya ang author o akda, ang may akda niyan, kung hindi man siya yung most guilty, hindi siya yung least guilty. Paano mo gagawin state witness yung taong yan? Yan si Manny Bonoan, dapat yan panagutin. Nagpakatanda-tanda na, yan kasali pa rin sa pantarambong ng pera ng bayan. Ano na nangyari kay Adrian Bersamin? Nasaan na? Si Mina Pangandaman. Ano na ang kaso ni Martin Romualdez? Yan yung dahilan bakit nasa lansangan ng mamamayang Pilipino. Because Bongbong Marcos failed to execute our laws in accordance to the constitutional dictates of his oath of office as enshrined in Article 7, Section 5 of the Constitution. Pangatlo, nakalagay sa kanyang oath, do justice to every man. Mahalaga ito, yung ating mga kababayan na nanonood ngayon diyan sa Davao. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Do justice to every man. Tell me, even yung trolls, tell me, yung doing justice to every man, ipinagkanulo mo ang kapwa mo Pilipino, hinayaan mong manghimasok ang isang banyagang korte na wala namang jurisdiction sa ating bansa, inihandog mo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa ICC. Is that doing justice to every man?
Ano ang plano mo, Bongbong Marcos at iyong administrasyon kay Senador Dante Marcoleta? Kakasuhan mo ng plunder dahil sa campaign donation? Wala namang elemento ro na public money yung kanilang pinakinabangan. Wala namang pagnanakaw doon, wala namang kickback doon, wala namang ill-gotten wealth doon. Yan by doing justice or to do justice to every man. Yung patuloy na panghihimasok ng ICC under your administration, you being the president, at yung nais pang magdala pa ron ng iilan pang mga Pilipino sa dahig, isuko ang patuloy ang ating soberanya, is that doing justice to every man? Pangatlong kadahilanan kung bakit nasalansangan ang mamamayang Pilipino. At yung pang-apat, mahalaga ito, ang nakalagay doon sa kanyang oath, and bago magtapos, and consecrate myself to the service of the nation. Anong ibig sabihin yan? Consecrate myself to the service of the nation. Siya'y nanumpa na kanyang itatalaga ang kanyang sarili sa pagsisilbi sa bansa. Ibig sabihin, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat buwan ng kanyang 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kanya nang inaalay ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa bayan. Tanong, maituturing ba ninyo na itinilaga na niya ang pagtatalaga ng kanyang sarili, ang kanyang ginawa para sa pagsisilbi sa ating bansa? Sagutin niya, hindi siya dapat nagugulat. Baka naman, itinilaga lang niya ang kanyang sarili upang pagsilbihan ang kanyang angkan, ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang sariling interes at interes ng iilang mga kaibigan. Itinalaga niya ang sarili niya upang isulong ang interes ng kanilang pamilya. Yan ay paglabag sa ating saligang batas. Kitang-kita naman natin yan. Kaya dito malinaw kung bakit nasalansangan ang mamamayang Pilipino. Balikan natin. Binanggit ko na itong mga constitutional basis, yung Article 3, Section 4, yung ating right to free speech, freedom of expression, and the right to peaceably assemble. Para din sa gabay ng ating mga kasamahan dyan sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Yung right to travel, do not impair it. Kulang na lang, hingan ninyo ng passport pagtatawid ng toll O hingan ninyo ng passport, mag-ala immigration na rin kayo. You do not impair the right to travel of any Filipino, lalo na kung sa ating bansa lamang. Bakit? Yung right to travel, hindi po pwede, it shall not be impaired except unless pag meron pong banta sa national security, merong banta sa public safety, o may banta sa public health. Again, ulitin ko, walang banta. Patunay, si Bongbong Marcos mismo nagpahayag. Kampante siya, panatag ang loob niya dahil ang naguluhang nagaganap pag nagtitipon-tipon ang napinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. So mismo yung Pangulo ang nagsabi. So polisiya yan. Bakit naman pinipigilan yung mga nais dumalo sa payapang pagtitipon? Yung mga pulis natin, huwag ninyong sasaktan ng mga mamamayang Pilipino. Makiisa kayo, respetuhin ninyo yung kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Bakit? Bibigyan ko ulit, dito sa ating pahina, hindi tayo lalayo sa saligang batas lang Basta't kaya yung ating panawagan, uphold, defend, and respect the Constitution. Balikan natin yung Article 2, Section 1. Ano yung sinasabi ng Article 2, Section 1? The Philippines, that includes you and me, Filipino, is a democratic and republican state. The Philippines is a democratic, hindi martial o hindi autocratic, lalong hindi aristocratic. Yung mga feeling hari at reyna dyan sa Malacanang. Diba? The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, from us. So yung ating mga kapulisan at law enforcement agencies, pati na NBI, huwag kayong maging marahas kanino man. Maparali yan sa pagpapatupad ng batas, dapat walang kinikilingan. Di ba? Huwag sasaktan ang mga mamamayang Pilipino, huwag nyo rin pipigilan. Bakit?
ang inyong kapangyarihan ay nagmumula sa tunay na soberanya. Sino yung tunay na soberanya? Yung mamamayang Pilipino. No? Para tayo klaro, upang yung mga nais pang magpunta sa rally, lalo na ho ngayon kung magtutuloy-tuloy yan, going into the weekend, Biyernes na po bukas. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers dito sa aking Magic Eye. Patuloy po kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa YouTube, sa Facebook po. Sana ay patuloy kayong mag-follow. Yan, tama ito. Sabi ni Arnold, natumbok mo. At Arnold, hado ka na. Maraming salamat sa iyo, Arnold. No? So tayo dito, we are promoting the rule of law, not martial law. Ang ginagawa ng pamahalaan, martial law yan eh. Pagpipigil mo sa pagbiyahe ng mamamayang Pilipino, mismong si Bongbong nagsabi na, walang banta sa national security. Sabi ni Bongbong, walang banta sa public safety. Sabi ni Bongbong, walang banta sa public health. Therefore, yung mga pulis, huwag niyong pigilan yung mga nais bumahe mula sa probinsya at karating lugar upang sumali sa rally. Huwag niyong pipigilan yan dahil karapatan nila yan. Ano? Para lang klaro tayo. Ngayon, ang tinutulak natin dito, rule of law, rule of law, hindi martial law. Rule of law, para po sa mga nais sumali ng rally, alam ninyo, bawal kayong arestuhin. Kahit pa yung rally yan ay walang permit. Malinaw yan. Sino nagsasabi? Bukod sa yung Article 3, Section 4, meron pang isang batas. Alam din ng pulis yan. Yung Batas Pambansa 880. Yung BP 880. Karapatan na mag-rally. Karapatan na magprotesta. Bawal. Bawal. Basta't payapa at naayon sa batas at saligang batas. Bawal arestuhin ang sino man. Nasasali sa kahit na anong payapang pagtitipon. Bawal. Bawal arestuhin ng pulis. Malinaw yan sa BP 880. Bakit may BP 880? Ang BP 880 ay alinsunod sa idinidikta ng Article 3, Section 4. Again, ano yung Article 3, Section 4? Yung right to free speech. Kagaya ng ating ginagawa ngayon sa ating live. Yung freedom of expression at yung right to peaceably assemble. So malinaw yan. Yung BP 880, yan yung nagbibigay diwa doon sa idinidikta at ginagaransya ng ating saligang batas. Ulitin ko BP 880, hanggat payapa ang pagtitipon, walang sino man ang maaaring arestuhin ng kapulisan basta't payapa ang inyong pagtitipon. At sa kapulisan naman, nasa BP 880 din yan. Maximum tolerance. Bakit nakalagay doon yung maximum tolerance hanggat payapa ang pagtitipon? Again, because the law, this particular law, BP 880, recognizes Article 3, Section 4. Malinaw yan. No? Malinaw yan. So dapat dito, pinoprotektahan natin. Rule of law, hindi rin bawal na sabihin na mag-resign na si Marcos. Diba? O dapat resignation, calling for the resignation or calling for the removal of Bongbong Marcos as president is constitutional. Wala pong paglabag dyan sa ating batas. Bakit? Constitution lang naman uli iyan eh. Article 7, Section 8. Kinikilala yung 4 na pamamaraan kung paano pagkakaroon ng bakante sa Office of the President. Na diskurso na po natin yan, ginagabayan ko lang kayong lahat dahil nga maraming hinaharas na gustong sumali diyan sa ating ginagawang pagtitipon ngayon sa Liwasang Bonifacio. Sabi diyan, 4 na pamamaraan kung paano magkakaroon ng bakante ang Office of the President. Paano mababakante? In case of death, pag namatay. O kaya, pagka mayroong permanent disability, yung baldado ng permanente, hindi na makatrabaho, wala na, hindi na makapag-isip ng tama. Diba? So merong death, merong permanent disability. Ano pa yung dalawa? Removal from office or resignation. So lahat ng hihiling ng resignation or removal of Bongbong Marcos, you are protected under the Constitution that falls under free speech. The coverage of free speech. Bakit? Mismong Constitution kinikilala
kung paano nagkakaroon at magkakaroon ng vacancy in the office of the President. Paano uli? Pagka mayroong namatay or death, mayroong permanent incapacity, mayroong removal from office, at mayroong resignation. So malinaw ito mga kababayan, ginagabayan ko kayo na huwag kayong magpapatakot doon sa mga ginagamit ng baluktot, yung mga Bendalo boys. Dami dyan sa Senado. Si yung poster boy ng Bendalo, nandyan sa Senado. Oo, nandyan sa Senado. Pero dito bilang gabay, yung blunder ito hindi po plunder, walang nagawang plunder. Si Senador Dante Marcoleta, blunder ito. Ang tingin ko nga, baka kasi, alam nyo, minsan yung pagka may sakit ang tao, o kaya pag nagagamot, o kaya nagkakaedad na, humihina na po yung tenga. Nagkakaroon ng kumakapal yung tulili ba? Yung tulili. Ang payo sa kanya, boss, blunder yan pag ituloy mo. No, baka nung nagde-deliberate sila, nagbi-build up ng kaso laban kay Senador Dante Marcoleta at kasabwat nga raw si dating Congressman na Mike Defensor, baka may bumulong sa kanya, nagpapayo ba ng tama? Boss, blunder yan pag itinuloy mo. Kasi nga, marumi na tenga, naggagamot siguro, may sakit. Ang dinig niya sa blunder, plunder. Ang pagkakaunawa niya doon sa payo na, boss, blunder yan pag itutuloy mo. Ang pagkakaunawa, ang pagkakadinig, boss, plunder yan pag itinuloy mo. Kanya pinipwersa nilang ituloy. So ito'y malinaw na sablay. Sablay, wala po talagang, sabi ni Dranre Bayawa Avila, binababoy na po nila ang batas natin. Pera ang batas nila kaya Bendalo. Binababoy talaga, kanya nariyan sa lansangan ang mamamayang Pilipino. Sumali kayo sa payapang pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio at sa mga darating pang araw kung meron pang payapang pagtitipon, karapatan nating lahat yan. Nakaukit, may garansya, sinasagisag yan ng ating saligang batas. Walang plunder. Blunder ang kanilang ginagawa, hindi plunder. Ulitin ko baka yung may tulili na talaga Ang payo siguro, boss, blunder yan pag tinuloy mo yung kasong panukala laban kay Dante Marcoleta. Ang pagkakadinig nila, plunder. Kanya ipinipilit, isinisiksik ang kasong plunder kahit wala naman. Si Maria Mimi watching from Oman. Elizabeth Garovillas watching from Jakarta. Maraming salamat. Yes, Sally Soriano, I hear you. We are one. I am with you. I am one with the Filipino people. I am one with ating mga kapatid, kapatiran diyan sa Iglesia ni Cristo. No, mabuhay po kayo. Si at Miley at Emily, marami pong salamat. Sumali po kayo diyan sa rally. Maraming salamat. Si Gina Ramos Francisco, go Maisog, keep safe, we are one. Maraming salamat ang aking kapwa Tomasino. Gina Ramos Francisco, maraming salamat. Nanonood din si Dex Banes Landerio. Sana ho ay patuloy ninyong i-share ang ating live podcast ngayon para magabayan yung mga kasali, sumasali at sasali sa nagaganap na payapang kilos protesta. Wala pong illegal, hindi po unlawful ang inyong ginagawa. Yung mga kapulisan, do not impair the right to travel of any Filipino citizen. Karapatan yan under Article 3, Section 6. The right to travel shall not be impaired except pag mayroong banta sa national security, wala. May banta sa public safety, wala. May banta sa public health, wala. Sinong may sabi? Yung mismong kinikilala ninyo na Commander-in-Chief, siya mismo nagsabi, nandiyan, tingnan ninyo yung ulat ng GMA7, wala siyang nakikitang banta. Wala palang nakikitang banta, huwag ninyong pakikialaman yung nais dumalo sa rally. Huwag ninyong harangin yung mga bus-bus, yung mga nasa bus na nais sumali. Julio S. Iglesia, we are one. Yes, we are one.
Si Maria Fe Mosquito Tutor, maraming salamat. Sabi ni, maraming salamat si at Diva Obtus, present. Attorney, may pananagutan ba ang ombudsman sa maling interpretasyon nila ng plunder resulting sa pagkakakulong ng inosente gaya ni Marcoleta at Mike? Nakulong na ba? Hindi pa nakukulong at hindi dapat isampayan. Meron pang panahon ang ombudsman na baguhin yung kanyang maling direksyon. Huwag niyang kasuhan. Hindi dahil pinoprotektahan natin o kinakalinga ang isang plunderer. Walang plunder kasi. Kaya nananawagan tayo, itabain yung trabaho ninyo. Yes, maaari silang kasuhan ng criminal din at civil. Itong mga magtutulak na sampahan ng maling kaso ang si Senador Dante Marcoleta at ganun din ang sibilyan na si Mike Defensor. Subalit, kinakailangan muna na ma-dismiss yung kaso. No, dapat muna ma-dismiss para talagang airtight ang magiging pagsasampa ng kaso diyan sa mga Bendalo Boys. Ano? Si Susan Ginto, Duhay Lungsod, We Are One, maraming salamat. Ganon din si Emily, maraming salamat. Si Armida Severns, yung mga nagpapayag po, maraming salamat. Talaga nagbabago po yung itsura ng pagpapahayag. Nandiyan na ang social media. Pero kung meron po kayong panahon, baka maaari po mas maganda for you to physically be present diyan sa ginagawang malayang pagtitipon. Ngayon po sa Liwasang Bonifacio. No? Si @Tito_Roel, ating kapwa Tomasino from Mandaluyong, maraming salamat. Si Rosita Nosete, We Are One. Donna Valdez, We Are One. Sabi ni Jen Espina, galing mo talaga, Attorney Vic, komedyante ka talaga, bingi pala. Bingi! Ang sabi, boss, blunder yan pag ipinilit mo yung kaso laban kay Dante Marcoleta, bingi. Ang dinig niya, boss, blunder yan pagka sinampa natin yan. Ayan, di nagka-blunder sila lahat ngayon. Si Jerome Moreno, maraming salamat sa iyo, Jerome Moreno. Si Mines Haminal, maraming salamat. Sa tama itong panawagan ni Elizabeth Duck, makiisa na po ang mamamayang Pilipino magtungo po sa Liwasang Bonifacio. Si Ireneo Fernandez Capus, We Are One. Si Elsa Kiamco Alipaw, We Are One. Ito, maganda ito. Sabi ni Tina Fernandez Tabada, We Are One. I am Catholic pero support kami sa INC, watching from Butuan City. Yes, I am also a Catholic but I am one with the rally being spearheaded ang mga kaibigan at kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga banal-banalang Katoliko, ginagamit pa ang pulpito, nagsesermon-sermon tungkol sa korupsyon, tinuturo si Pangulong Duterte, pero bulag pipipingi manhid sa ginagawang lantaran, talamak, garapalang pandarambong ng Marcos Jr. administration. Maraming salamat po sa inyo. Si Baynor Mamalinta Mangulamas, #We Are One. Oy, maraming salamat. Edgar Villar, maraming salamat from Samar. Maraming salamat. At ganun din si Leo Febrer from Dubai. Maraming salamat. So, I miss you too, Cristel Chavez Marquez. Tayo po'y bumalik uli sa ating podcast mula sa ating malayong biyahe. Ay nagsimula ulit tayo noong June 30. Ngayon pong pangalawang araw ng Hulyo, naririto na po tayo, magkakasama tayo. So muli po, ang ating pamagat, blunder, not plunder, walang plunder na nagawa. May panahon pa si Boying Remulla na itama ang kanyang malaking pagkakamali at itigil na ang dahilan kung bakit nasalansangan ang sambayan ng Pilipino. Ito po muli ang inyong live podcast. Bahagi po kayo rito. Ang ating layunin, may iangat ang antas ng pampublikong diskurso, madagdagan ang inyong kaalaman at kamulatan. At sana ang aking munting lambing, patuloy po kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Yung nasa YouTube po, sana mag-share kayo at mag-subscribe. Yung nasa Facebook, akin pong munting lambing, sana po ay
mag-engage kayo, mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, at mag-follow. Maraming salamat. Yung ating mga kababayan dyan sa General Santos City, kasama rin natin si George Villanueva Mirallo, maraming salamat. Tama ito, si Brandon S. Brando, we support the law. Yes, we are all for the rule of law, not martial law. More so, we are not for bending the law. Maraming salamat po sa isang oras na ating pagsasama. Bukas po sikapin ko kayong gabayan going into the weekend sa mga kaganapan at maaari pang maganap. No? Mag-iingat po kayo, yung mga may panahon, sumali po kayo sa nagaganap na payapa at naayon sa saligang batas na pagkilos na ginagawa ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio, pinangungunahan ng ating mga kapatid na nagmumula sa Iglesia ni Cristo. Johnny Docto, We Are One, maraming salamat. Si at Giniod, We Are One. Si Judith Abaw Johnson, maraming salamat sa iyo. At marami pang si at Baday Fly PH, maraming salamat. Maraming salamat sa pagsama po ninyo sa akin. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Filipino abogado maisog. And I am one with the Filipino people. We are one. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.